Magandang araw sa lahat. Sana sa mga panahon na ito ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Ako nga pala si Binibining Rhea Armina, guro sa Filipino Week. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, talakayin muna natin ang ating akda kahapon na lupang tinubuan ni Narciso Reyes. Batay sa ating akda kahapon, ilarawan nyo nga ang malawig. Ano ba ang itsura ng malawig? Sa maikling paglalarawan, ang malawig ay parang probinsyang-probinsya. Wala siyang malalaking gusali. Wala ring masyadong tindahan. Meron man, pero layo-layo. Bakit nagpunta sina Danding, si Tia Juana at si Tio Gorio sa malawig? Tama. Nagpunta sila doon para makipaglibing sa pinsan ng tatay ni Danding na kung saan hindi niya pa ito nakikilala kahit kailan. Batay naman sa paglalarawan, gusto niyo ba magpunta ng Malawi? Bakit oo, bakit hindi? Sa bagay, ako din gusto kong magpunta ng Malawi. Magbabakasyon doon kahit 3 araw para naman mawala ang stress natin. Pero siguro hindi ngayon, pag nawala na ang COVID-19. Bakit sa mga larawan, pagsunod-sunod rin ang mga ito para makabuo kayo ng isang maikling kwento. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para gawin ito. Tapos na? Sige. Pakikwento nyo nga ang inyong nagawa batay sa mga larawan. Magaling! Palakpakan nga natin. Magaling ang iyong sagot. So, nung una, nagkaroon tayo ng COVID-19. Noong Marso 2019, nagkaroon tayo ng unang case ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Marso 17, 2019, nagkaroon ng lockdown, total lockdown dito sa atin, dito sa Orani. Nagkaroon tayo ng quarantine. Dahil sa quarantine, marami ang hindi nakakapagtrabaho. Kaya nga sabi nila, mas mamamatay sila sa gutom kaysa sa COVID-19. Pagkatapos, ay nagkaroon tayo ng new normal. Ang new normal ay pwede ka nang lumabas, pero kinakailangan mo pa rin sumunod sa protocol. Kinakailangan social distancing, kinakailangan din merong face shield at face mask. At ngayon, sa bagong balita, meron na tayong vaccine para sa COVID-19. Magaling ang inyong kwento, mahusay. Sa pagtatapos ng ating aralin ay kayo ay inaasahang magkakaroon ng mga sumusunod na kasanayan. Una, pakibasa. Tama. Pangalawa, pakibasa. Magaling. So, tatalakayin natin ngayon ang maikling kwento at ang bahagi nito. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay nilikha ng masining upang mabisang makintal sa isip at damdamin ng mga mambabasa ang mga pangyayari tungkol sa buhay ng tauhan o sa lugar na pinangyarihan ng mahalagang pangyayari. Ito rin ay may isang mahalagang tauhan o pangunahing tauhan na may mahalagang suliranin na kailangan solusyonan. Tumatalakay ito sa madulang bahagi ng buhay, may mahalagang tagpuan, may kawilihan hanggang sa kasukdulan na susundan ito ng wakas. Sinasabing si Deo Gracias A. Rosario ang tinaguriang ama ng maikling kwento. Si Edgar Allan Poe naman ang father of short story. Talakayin natin ang bahagi ng maikling kwento. So, meron tayong simula, gitna, meron din tayong wakas. Sa simula, kabilang dito ang tauhan, tagpuan at suliranin. Pag sinabi natin tauhan, nandiyan ang bida, kontrabida o kaya suportang tauhan. Sa tagpuan naman, syempre, ang lugar kung saan nangyari ang mga insidente. Ganon din ang panahon kung kailan nangyari ito. Sa suliranin naman, ito yung problemang kakaharapin ng ating pangunahing tauhan. So dito tayo sa gitna. Sa gitna naman, binubuo ito ng saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. Pag sinabi natin kasukdulan, ito yung climax na tinatawag natin. Ito yung pinakamadulang bahagi ng maikling kwento.
Sa wakas, binubuo ito ng kakalasan at katapusan. Sa katapusan, pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pwedeng panalo, pwedeng talo. Pero hindi lahat ng maikling kwento ay ganon ang katapusan. May mga maikling kwento na sadyang binibitin ng mga may akda upang tayong mga mamabasa magpasya kung ano ang gagawin nating wakas doon. May tanong? Wala? Sige. Dako tayo sa ating pagsasanay. Sa pamamagitan ng story ladder, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa akdang Lupang Tinubuan. Isulat ang titik lamang ng tamang sagot. Gaya ng dati, sa isang buong papel, sama-sama na ang sagot natin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang ating pagsasanay. Tapos na? Sige. Okay na? Tapos na? Meron pa kayong tanong tungkol sa maikling kwento at sa bahagi nito? Ano na nga ulit ang maikling kwento? Tama. Ano-ano naman ang bahagi ng maikling kwento? Magaling. Tama ang inyong lahat na sagot. Ako naman tayo sa ating pagsubok. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga simbolismo o pahiwatig na ginamit sa akdang Lupang Tinubuan. Titik lamang ang sulat sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutin ang mga tanong. Tapos na? Okay na? Para sa ikalawa, bigyan ng angkop na wakas ang kwento. Sumulat ng 3 o hanggang 5 pangungusap. Hindi, gawin na nating 5 pangungusap. Bubuo kayo ng maikling kwento, wakas ng iyang maikling kwento na iyan. Meron tayong rubrics para sa pagwawasto. Napakahusay, meron tayong 5 puntos. Mahusay, 3 puntos. Katamtaman, 2 puntos. Kailangan ng pagsasanay, 1 puntos. Nariyan, ibabalik ko din. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ang ating pagsubok. Tapos na? Sige. Para naman sa para sa inyong takdang aralin, isalaysayan ninyo yung mga naranasan ninyo noong kumalat ang COVID-19 dito sa Orani. Anong ginawa ninyo? Nasaan kayo nagpunta? Anong ginawa ng mga magulang ninyo? Yan ay ilalagay sa inyong sagutang papel at ipapasa sa susunod na araw. Wala nang tanong?
Maraming salamat. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. Muli, ako si Binibining Rhea Armina, guro sa Filipino 8.